Hello mga idol, shoutout nga pala kay idol sa 25 Saudi Riyal na ibinigay mo. Maraming salamat po idol at mabuhay ka hanggat gusto mo. Binabati ko rin pala ang mga tropa natin dyan na pinapagalitan ng kani-kanilang mga asawa ay ayos lang yan mga idol, lambingin nyo lang yan ng kaunti at ayos na yan. Shoutout rin pala sa mga tagahanga natin na nanggaling sa iba't ibang planeta ay kamusta kayo dyan mga idol at sana patuloy lang po kayo sa pagsuporta sa ating mga recap. At muli po akong nagpapasalamat sa inyong lahat na walang tigil na sumusubaybay sa ating mga kwento araw-araw ay mabuhay po kayo. Matapos ang matinding tensyon na nangyari sa pagitan ng Ares Guild at ni Taekyang ay agad na lumipat ang eksena sa gusali ng Peace Guild. Kung saan sa loob nito ay nagbabasa si Leader Choi Minwoo sa mga balita na kumakalat, at dito ay iniulat na nagawa naman daw ni Taekyang magpabagsak ng isang named monster sa loob ng gates. At sa kasunod nito ay binalita rin siya sa ibang mga estasyon matapos itong ma-interview nung sila ay lumabas ng gates. At ang pahayag ni Taekyang sa kanila na mayroon daw doon isang named monster pero napatay din daw niya yun kalaunan. At habang nagbabasa si Leader Choi sa kanyang computer ay nakita rin niya ang artikulo tungkol sa presidente ng asosasyon na si Lee Woo-jong at sinambit na si Taekyang daw ay isang bayani ng kanilang syudad. At ang iba naman ay nagsabi na mas madalas na daw lumalabas ang mga named monsters sa loob ng mga gates. May iba rin na nagsabi na si Taekyang ay isang bayani na nakaligtas sa di mabilang na mga halimaw para sa kanyang mga kasamahan sa guild. Ilang minuto ang lumipas matapos magbasa ni Leader Choi sa mga ulat na kanyang nakikita sa internet ay bigla niya na lamang kinausap si Taekyang at tinanong kung bakit daw siya laging nakatambay sa kanyang opisina. Sumagot naman ng bida na kung hindi na daw ba siya pwedeng dumaan lang dito ng saglit para tumambay sa loob ng kanyang opisina. At dahil dito ay nagtanong si Leader Choi na kung ang pagtambay ba niya dito ay dahil nakahiligan na niya na humiga sa isa sa kanyang mga mamahaling sofa na nanggaling pa sa isang mansyon ng maharlikang pamilya ng Russia. Subalit tumugon ang bida na hindi daw yun ang rason sa kanyang pagpunta dito. At sa kasunod nitong galaw ay tumayo si Leader Choi mula sa kanyang inuupuan at nagtanong kay Taekyang kung bitbit ba niya ngayon ang isang bagay na tinutukoy nito kamakailan sa kanya. Kaagad naman nagsalita si Taekyang na nandito daw ito ngayon sa kanya. At dito ay inilabas ni Taekyang ang kanyang kamay na tila mayroon nito gustong ipakita sa kanyang leader na si Choi Minwoo. Matapos nito ay tinawag ni Taekyang ang Skeleton Warlord upang ito ay lumabas mula sa loob ng kanyang inventaryo. At nang ito ay makalabas ay bigla na lamang nagsalita ang kalansay na siya daw ang may-ari ng madilim na kagubatan at ang pinuno ng dakilang hukbo ng mga patay, kung saan kinikilala daw siya ng lahat bilang isang Skeleton Warlord. At sa sandaling ito ay kaagad namang pinaglaruan ni Taekyang ang bungo ng kalansay at pinapalipad ito sa iba't ibang mga direksyon. At sa kasunod nito ay pinagulong nito ang ulo ng kalansay at tinawanan ni Taekyang. Dahil sa mga ginawa ni Taekyang ay nagsalita ang Skeleton Warlord na siya na daw talaga ang pinakasiraulo na tao na kanyang nakilala. Samantala nagtanong si Leader Choi kay Taekyang kung bakit niya daw itinatago pa rin ang ulo ng Skeleton Warlord. Nagsalita naman si Taekyang na gusto niya lang daw muna paglaruan ang ulo ng kalansay na ito sapagkat nagawa naman daw nilang makapasa sa pagsusuri ng magic distribution na ginawa ng gobyerno. Inihayag rin niya na dahil daw sa mga piraso ng iilang kagamitan at buto ng named monsters na nakuha sa lugar na yun ay nagawa nilang malampasan ang audit team ng gobyerno nang hindi nahuhuli. At tungkol naman daw sa usapin ng mga buto ng kalansay ay tinanong niya si Leader Choi kung inilagay ba niya ang mga buto sa subasta. Sapagkat nagtataka daw siya kung magkano kaya ang magiging halaga ng mga buto ng kalansay na ito. Samantala nagalit naman ang kalansay matapos itong marinig kay Taekyang kung saan sinabihan niya ang bida na huwag daw niya tawagin ang kanyang mahalagang katawan sa ganyang mga salita. Kasabay nito ay tinanong siya ni Taekyang kung nakalimutan na ba niya ang kanilang pinag-uusapan at negosasyon sa loob ng gates. At dahil dito ay ibinato ni Taekyang ang ulo ng kalansay sa katabing lamesa ni Leader Choi kung saan tumalbog ito sa harapan ni Leader Choi at nagpaikot-ikot sa ere. At sa kasunod nito ay mabilis na sinalo ni Taekyang ang ulo ng kalansay matapos itong nagpaikot-ikot sa ere. At nang mapansin ni Taekyang na si Miss Song ay lumalakad papasok sa loob ng kanilang silid kwarto at binubuksan ang pintuan ay bigla na lamang iniharap ni Taekyang ang bungo ng kalansay ng Skeleton Warlord sa pagmumukha ni Miss Song. Kung saan sa sandaling ito ay halos napasigaw ito ng napakalakas dahil sa kanyang gulat matapos makita ang ulo ng kalansay.
Dahil dito ay pinagalitan ni Miss Song si Taekyang at sinabihan ang bida na siya daw ay isang baliw at napaka-bastardong tao. Wika pa niya na ilang beses na daw niyang sinabihan si Taekyang na huwag niyang ilabas ang bagay na yan sa kanyang pagmumukha. Samantala tinawanan naman siya ni Taekyang at pagkatapos ay kinausap ang Skeleton Warlord na kung may buntot daw siya ay paikutin niya ito na parang isang aso. Subalit nagpahayag ang Skeleton Warlord na wala daw siya buntot dahil ulo na lang daw ang natitira sa kanya. At sa kanilang tabi ay matatanaw na napatingin na lamang si Leader Choi sa mga kalokohan na pinaggagawa ni Taekyang sa kanila. At habang nagkukulitan ng tatlo sa kanyang tabi ay kaagad mayroong umagaw sa pansin ni Leader Choi matapos makita ang isang ulat sa kanyang cellphone. At dito ay naghayag si Leader Choi sa kanila ni Taekyang at Miss Song na sa tingin niya daw ay mukhang kinakailangan na niyang umalis ng saglit. Dahil dito ay kaagad na tumigil silang dalawa sa kanilang mga kulitan kung saan nagtanong si Miss Song kay Leader Choi kung mayroon na naman bang nangyari sa oras na ito. Sumagot naman si Leader Choi Minwoo na iuulat niya na lang daw sa kanya ang mga detalye kapag may alam na siya sa nangyari. At siya ay nakikiusap rin kay Miss Song na kanselahin niya daw muna ang lahat ng mga dagdag na raids na nakaschedule sa kanilang guild para sa susunod na linggo. Dito ay makikita na isinuot ni Leader Choi ang kanyang malaking coat at nagsalita kay Miss Song na wala daw siya gaanong oras para magtrabaho sa susunod na araw kaya't sana'y matulungan daw siya muna nito sa ngayon. Nagpahayag naman si Miss Song na ito raw ay kanyang nauunawaan sapagkat hindi naman daw kalakihan ang kanyang hinihingi na pabor. Sapagkat hindi naman nila pwedeng ipaubaya sa iba ang kanyang mga mahahalagang trabaho. Kasabay nito ay lumingon si Miss Song kay Taekyang upang ito ay tanungin kung ano naman ba ang kanyang gagawin o maitutulong sa kanila. Subalit si Taekyang ay tila hindi pa rin tapos sa kanyang mga kalokohan at muling iniharap ang ulo ng Skeleton Warlord upang takutin muli si Miss Song. Ngunit kaagad namang nagpahayag si Miss Song na kung gagawin niya daw ito ulit ay hindi daw siya magdadalawang isip na patayin siya nito. Matapos nito ay nagsalita si Taekyang na kung ganun daw ay uuwi na lang daw muna siya ngayon. Kaya naman nagtanong si Miss Song kung bakit siya uuwi, sapagkat ilang araw na daw siya nagtatrabaho at napupuyat nang wala man lang may natatanggap na tulong mula sa kanya. At dito ay tinanong siya ni Miss Song kung bakit kinakailangan niya umalis ng mas maaga habang ang iba nitong mga kasamahan ay naiwan dito na nagtatrabaho sa kanilang guild, kaya naman tinanong siya ni Miss Song kung ano ba itong importanteng lakad na kanyang pupuntahan. At habang binabalik ni Taekyang ang bungunang kalansay sa kanyang inventaryo ay agad na naghayag ito kay Miss Song na ang kanyang pupuntahan daw ay isang graduation exam. Subalit nagtataka naman si Miss Song kung bakit meron siyang graduation exam kaya tinanong niya si Taekyang kung bakit naman siya kukuha ng isang graduation exam sa paaralan. Tumugon naman si Taekyang na siya daw ay siraulo, sapagkat ang tinutukoy niya daw na kukuha ng graduation exam ay ang kanyang kapatid. Kaya't kinakailangan niya daw umalis ngayon para sunduin ito matapos kumuha ng kanyang exam sa paaralan. Matapos nito ay agad na lumipat ang eksena sa lugar ng pinapasukang eskwelahan ng kanyang kapatid na babae. At dito ay matatanaw na nagsisilabasan na ang mga estudyante matapos itong kumuha ng kanilang graduation exam. Kung saan makikita dito na sinalubong sila ng kanilang mga pamilya at masayang binabati sa nakamit nilang tagumpay sa eskwelahan. At sa kasunod nito ay makikita rin sa labas ng kanilang eskwelahan sina Taekyang at kanyang ina na naghihintay sa babaeng kapatid ni Taekyang na si Jin Haeyeon. At dahil hindi pa rin nakalabas si Jin Haeyeon ay nagsimula ng mag-alala ang kanilang ina kung bakit ito natagalan sa loob. Kasabay nito ay kinakabahan rin si Taekyang kung kamusta na kaya ang kalagayan ng kanyang kapatid sa exam nito ngayon. Sapagkat natitiyak niya daw na nahirapan ang kanyang kapatid na mag-focus sa pag-aaral dahil sa mga makukulit na mamamahayag at kung ano-ano pang nangyari nitong mga nakaraan buwan sa kanilang pamilya. Ilang saglit nito ay kaagad natanong ng kanilang ina si Jin Haeyeon na palabas ng kanilang eskwelahan, kung saan bumungad sa kanilang harapan ang malungkot nitong pagmumukha. At sa kasunod nito ay niyakap na lamang siya ng kanyang ina at sinabihan ito na napakahusay pa rin daw ng kanyang ginawa. Samantala makikita naman si Taekyang sa likuran ng kanilang ina at nanatili lamang na tahimik. At sa kasunod nito ay tinanong siya ni Taekyang kung siya ba ay okay lang. Subalit malungkot na tumugon ang kanyang kapatid na babae na hindi daw siya okay ngayon. At nang ito ay marinig ni Taekyang ay agad itong humingi ng tawad sa kanyang kapatid, sapagkat kahit siya daw ang nakatatanda niyang kapatid ay siya pa ang nagbigay ng malaking disturbo sa kanyang pag-aaral.
Ngunit inihayag naman ni Jin Heon sa kanyang kuya na nalulungkot daw siya ngayon dahil inakala niya pa naman na makukuha niya ang 100% na puntos ng kanilang exam. Subalit hindi daw niya nakuha yun dahil nagkaroon daw siya ng 1 puntos na mali sa math kaya hindi daw niya ito nagawang maperpekto ang exam nila. At nang ito ay marinig ni Taekyang ay agad itong napatulala sa kanyang kapatid sapagkat inakala niya pa naman na hindi ito nakapasa kaya ito ay nalulungkot. Wika pa ni Taekyang sa kanyang isip na noong dati daw ay kahit 75 lang makuha niya ay okay na siya, pero ang kanyang kapatid daw ay halos nabubuwang na dahil lamang sa 1 puntos na pagkakamali. At dito ay makikita na halos nagwawala si Heon dahil sa isa nitong pagkakamali at wika pa niyang tanong kung ano na daw ba ngayon ang kanyang gagawin. Dahil dito ay agad na inihayag ni Taekyang sa kanyang kaisipan na hindi niya daw inaasahan na ganito pala katalino ang kanyang kapatid na babae. At sa kasunod nito ay patuloy pa rin na nagrereklamo ang kanyang kapatid na babae na ang dali-dali lang daw ng kanilang exam pero hindi pa rin daw siya makapaniwala na magkakaroon siya doon ng isang pagkakamali. At dahil dito ay nagsisimula ng tumingin ang ibang mga tao sa kanila dahil ang iba sa kanila ay halos sobrang nahihirapan sa exam, samantala si Heon ay hindi man lang nahirapan sa kanilang exam. At dahil dito ay hinela na siya ni Taekyang at sinabihan na magtahan na daw siya at tumigil na sa pagrereklamo. Wika pa ni Taekyang sa kanya na maghanap na lang daw sila ng makakainan sa labas. At pagkatapos ng exam ni Heon sa kanyang pinapasukang eskwelahan ay sa wakas na ilipat na rin sila ni Taekyang sa kanyang bagong pinagawa na bahay. Kung saan napaiyak na lamang ang kanyang ina dahil sa tuwa matapos makita ang ipinundar na bahay ni Taekyang. Kaya't labis itong nagpapasalamat sa kanyang anak at wika pa niya na hindi niya daw alam kung ano ang kanyang sasabihin. Masaya namang tumugon ang bida na ang lahat daw ng ito ay para sa kanila. At kaya daw siya nagpapakahirap para mabigyan sila ng magandang buhay. At dito ay makikita na tinititigan nilang tatlo ang napakagandang bahay na itinayo ni Taekyang para sa kanila at labis silang nagpapasalamat sa mga sakripisyo na ginawa ni Taekyang. Ngunit sa kasunod nito ay napagtanto ni Taekyang na maaaring idamay ni Lee Jong-ryang ang kanyang pamilya sa gulo na nangyayari sa pagitan ng kanilang guild. Kaya't nagsisimula ng maghanda si Taekyang kung sakaling mangyari ang ganitong bagay. At ito ang naging dahilan kung bakit tumawag si Taekyang sa isa sa kanyang mga kakilala kung saan humingi siya ng pabor kung pwede ba siya nito hanapan ng mapagkakatiwalaan na security services. Sa puntong ito ay hindi napansin ng kanyang nanay at kapatid na may mga itinalaga siyang tao na magbantay sa kanilang seguridad. Kung saan kumuha si Taekyang ng palihim na bahay sa katabi ng kanilang tinitirhan at ang mag-asawa na bagong lipat sa bahay na iyon ay ang mga itinalaga niyang bodyguard para magbantay sa kanyang pamilya. Wika pa ni Taekyang na gagamitin niya daw ang limpak-limpak na pera nito para sa seguridad ng kanyang pamilya. At habang silang tatlo ay kumakain ng magkasama sa loob ng tinitirhan nilang bahay ay naghayag ang kanyang pamilya na may mga bago daw silang kapitbahay na kakalipat lang. Ngunit nagsalita lang si Taekyang na kung ganun daw ay mabuti naman dahil mukhang nagsisimula na daw lumalawak ngayon ang paligid nila. Sa sandaling ito ay inihayag ni Taekyang sa kanyang sarili na hindi niya na daw kailangang mag-alala dahil ang mga bodyguard na kanyang itinalaga ay nag-uulat palagi bawat 30 minuto at hindi rin nila tinatanggal ang mga mata nila sa kanyang pamilya. At ang lahat daw na nangyayari ngayon sa kanya ay nagiging maayos maliban na lang sa isang bagay, at yun daw ay ang pagpapataas niya ng level sa mga skeleton warriors. Kung saan matapos nitong paslangin ang isang level 70 na skeleton archers ay nakakuha lamang siya ng napakamababa na experience points. At dito ay nag-alerto ang sistema na masyado daw napakalaki ng agwat ng kanyang lakas sa kaaway kaya't labis na mababawasan ang experience points na kanyang makukuha. At dahil dito ay napamura na lamang si Taekyang sapagkat kinakailangan na daw niya na mag-level up muli. At dito ay nagsisimula siyang tuksuhin ng skeleton warlord sa kanyang tabi at sinabihan si Taekyang na hindi niya man daw alam kung ano ang kanyang pinagsasabi na level o experience points na bagay. Pero ang alam niya daw ay nagbibigay naman ito ng kaginhawaan sa kanya na makita si Taekyang na labis na nagdurusa. Wika pa ng skeleton warlord sa kanya na ganyan daw ang nangyayari kapag pinayagan niya na manaig ang kanyang kasakiman. Ngunit sa kabila nito ay binigyan siya ng mapanuksong ngiti ni Taekyang at sinabihan ang skeleton warlord na natitiyak niya naman daw na mag-level up siya muli kapag sinubukan na daw siya nitong patayin. Dahil sa pahayag ni Taekyang ay nagsimula na muli mabahala ang skeleton warlord at sinabihan si Taekyang na pagbubutihan niya pa daw ng maigi ang kanyang trabaho para mabigyan siya nito ng napakalaki na experience points.
Matapos nito ay nagsalita si Taekyang na gagawin na lang daw nila ito muli mamaya. Pero wika niya na magpatuloy lang daw siya sa pagpapadala ng mga skeleton warriors dahil kinakailangan din daw ng kanyang mga kasamahan ng kaunting experience points. Dahil dito ay nagtanong ang skeleton warlord kung bakit niya ba ginagawa ang mga bagay na ito para sa kanyang mga kasamahan. Dito ay inihayag ni Taekyang na kinakailangan daw mag-practice ng kanyang mga kasamahan para sa nalalapit nilang digmaan. Kaya't pakisabihan niya na lang daw ang kanyang mga tauhan na kalansay na magpanggap sila na lumalaban para hindi naman sila mapaghalataan na pinapadali lang nila ang laban. Dagdag pa ni Taekyang na huwag din daw niya hayaan na makapatay o makasakit ang mga kalansay niyang tauhan sa isa sa mga miyembro ng kanyang guild. Dahil dito ay agad nagsalita ang skeleton warlord na mukhang labis talaga yata siya nitong pinapagod. At wika niyang tanong kung hanggang kailan ba siya magtitiis sa mga kasamaan na ipinapakita ni Taekyang sa kanya. Matapos ang mga kaganapan nila ni Taekyang sa loob ng gates ay agad lumipat ang eksena sa lugar ng Peace Guild. Kung saan sa mga oras na ito ay nagtipon silang lahat muli sa loob ng guild para pag-usapan ang ilang mga importanteng bagay. At dito ay inihayag ni Leader Choi sa kanilang lahat na kay tagal rin daw nila hindi nagkita. Kung saan sinambit nito sa kanila na mayroon daw siyang importanteng mga bagay na gustong ipakita sa kanila bago nila balikan ang pinag-uusapan nila kamakailan. At sa kasunod nito ay pinindot ni Leader Choi ang enter button sa kanyang laptop upang ipakita ang isang video sa kanilang malaking TV. At dito ay makikita na nakafocus ang lahat sa malaking screen ng TV at bigla na lamang bumungad sa kanilang harapan ang matinding pinsala na nagaganap sa mga malalaking gusali. Sa puntong ito ay inihayag ni Leader Choi na ang video na nasaksihan daw nila ngayon ay ang nangyaring gulo sa bansa ng China. At dito ay matatanaw ang matinding hagupit na nangyari sa mga gusali ng China kung saan nilalamon nito ng mga usok at apoy ang halos sa lahat ng mga gusali na nandoon. At dito ay napaisip si Taekyang na kung ang video ba na ito ay kuha ng isang drone. At habang patuloy sila sa panunood ay maririnig mula sa telebisyon ang mga pagsigaw at hiyawan ng mga tao na nagsisitakbuhan sa paligid. At sa kasunod nitong video ay bumungad ang ilang mga halimaw na orcs na lumalakad sa kalsada. At nang ito ay masaksihan ni Hyukjun ay kaagad nagtataka na nagtanong siya kay Leader Choi kung bakit mayroon daw mga halimaw sa gitna ng syudad. Wika namang pahayag ni Miss Song na ang nakikita daw nila ngayon ay isang pagsalakay ng mga halimaw. At sa kasunod nitong galaw ay makikita ang isang tao na nakagapang sa kalsada at humihingi ng tulong habang papalapit ang mga orc sa kanya. At sa kanilang hindi inaasahan ay bigla na lamang mayroong pumatay sa isang orc kung saan pinagpira-piraso nito ang kanyang buong katawan. Nang ito ay masaksihan ni Taekyang ay agad niyang napagtanto na ang pag-atake na yun ay nanggaling sa Sword Chi. At dito ay bumungad sa kanila ni Taekyang ang isang lalaking hunter na nakasuot ng magarang gamit na pandigma at nagliliyab ng aura ng chi ang kanyang buong sandata. Dahil dito ay napasabi na lamang si Taekyang na marahil ang taong ito ay isang Chinese na S-rank na hunter. Matapos nito ay agad nagsalita ang lalaki at nag-utos sa kanyang mga kasamahan na patayin daw nila ang lahat ng mga bastardong halimaw na ito. At dito ay matatanaw ang daan-daang Chinese warriors na sumusugod ng kanilang pag-atake at pinamumunuan ng isang malakas na hunter para patayin ang lahat ng mga halimaw. At sa kasunod nitong galaw ay bigla na lamang may isang boses ng halimaw na nagbigkas ng flame fire rain, kung saan pinasabugan niya ng mga bumabagang apoy ang mga umaatakeng mandirigma. At ang halimaw na siyang umatake sa mga mandirigma na yun ay nagmumula sa itaas ng gusali kung saan pinapalibutan ito ng isang kulay lila na aura na nanggaling sa isang maitim na kapangyarihan. At nang itinutok ng drone ang kanyang kamera sa halimaw ay kaagad itong napansin ng halimaw, kung saan sa mga oras na ito ay nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatitig sa kamera. At ang halimaw pala na ito ay isang named monsters kung saan nagsalita ito sa harap ng kamera na ang sinumang tumapak sa kanyang lupain ay magbabayad daw sa kanya ng kanilang buhay, sapagkat papatayin niya daw silang lahat na kanyang makikita sa daan. Kasabay nito ay mayroon itong inilalabas na isang kapangyarihan mula sa kanyang mga kamay. Kung saan bigla na lamang nawala ang kamera dahil winasak na ng halimaw ang kamera ng drone na siyang kumukuha ng video sa mga nangyayaring gulo sa China. At dahil dito ay nababahala na nagtanong si Taekyang kay Leader Choi kung ano daw itong mga ipinapakita niya sa kanila. Tumugon naman si Leader Choi na ang huling nilalang daw na nasaksihan nila ngayon ay siyang nasa likod ng daluyong ng mga halimaw. Kung saan natukoy daw nila na isa itong Lich King na isa sa mga makapangyarihang named monsters.
Dagdag pang pahayag ni Leader Choi na noong Nobyembre 5 daw nito 10 araw pa lang ang nakalipas mula ngayon ay mayroon daw isang scout drone mula sa gobyerno ng China ang nakakuha ng bidyong ito sa isang maliit na lungsod malapit sa lugar ng Nanchong Sichuan ng China. Kung saan tinatayang 300,000 tao daw ang namatay doon. Nang marinig ito ni Taekyang at ng iba nitong mga kasamahan ay nagdulot ito ng matinding pagkabahala at pag-aalala sa kanila. Sapagkat hindi sila makapaniwala na ganito pala karaming tao ang mga nasawi sa lugar na yun. Pero inihayag rin ni Leader Choi na ang bilang daw ng mga namatay na yun ay mula lamang sa unang 24 oras matapos magsimula ang mga pag-atake ng halimaw. Dahil dito ay nababahala na nagtanong si Taekyang kay Master Kim na kung ganito ba talaga ang tinataglay na lakas ng leech na ito bilang isang halimaw. Tumugon naman si Master Kim na hindi naman daw lahat sa kanila ay ganoon. Ngunit ang lahat daw ng leech na nakatagpo niya noong dakilang digmaan ay puro mga malalakas. Subalit hindi pa daw siya nakakakita ng isang leech na gumagamit ng ganitong kalakas na flame magic. Dahil sa mga pangyayaring ito ay nagdulot ito ng maraming katanungan sa pag-iisip ni Taekyang kung saan nagtataka niyang tinatanong sa kanyang sarili kung paano nga ba nakarating sa China ang ganitong kakatakot na halimaw. At kung 300,000 tao daw ang namatay sa unang araw pa lang ng pag-atake na yun ay ibig sabihin lamang nito ay mas dumarami pa ang naging apektadong biktima ngayon. Subalit kung ito daw ay totoo ay dapat alam na daw ito ng buong mundo kung ganitong klaseng pangyayari ang naganap. Ngunit nagtataka niyang iniisip na wala man lang siya nakitang kahit isang artikulo tungkol dito. Kasabay nito ay iniisip rin niya kung paano nga ba nakakuha si Team Leader Choi Minwo ng ganitong klaseng impormasyon. At sa kasunod nito ay ipinaalam ni Leader Choi sa ating bida na noong nakaraang isang linggo lamang ay nakatanggap daw siya ng isang hindi inaasahang tawag kung saan humihingi ito ng isang pabor para kay Taekyang na tulungan sila. Dahil sa pagtataka ni Taekyang ay tinanong niya si Leader Choi kung ang taga-China ba ang tumawag sa kanya para manghingi ng tulong. Dito ay inihayag ni Leader Choi na ang taong tumawag daw sa kanya kamakailan ay ang chairman ng China na si Xiao Yang. At dahil sa mga pahayag ni Leader Choi ay nagbigay ito ng matinding pagkagulat sa kanila, kung saan hindi sila makapaniwala na ang chairman mismo ng China ay tatawag ng personal para hingin ang tulong ng bida. At dito ay tinanong siya ni Leader Choi kung ano ba ang ninanais ni Taekyang at kung tinatanggap ba niya ang alok na ito. Dito ay makikita na nag-aalinlangan si Taekyang na pumayag sa alok ng chairman ng China. Dahil kakalipat lang daw nila sa bago nilang bahay na kasama ang kanyang pamilya kaya't ayaw niya muna na malayo sa kanila ng matagal na panahon. Pero sa kasunod nito ay mabilis na inihayag ni Leader Choi na nag-alok daw ng 10 bilyong halaga ng pera ang chairman ng China para sila ay kanyang tulungan. At dito ay makikita na halos mahulog ang bunganga nila sa pagkabigla matapos marinig ang napakalaking halaga ng pera na inaalok ng China para sa kanya. Dagdag pang pahayag ni Leader Choi na kung sakali lumampas daw si Taekyang ng higit sa isang linggo ng pamamalagi sa lugar na yun ay bibigyan daw siya ng karagdagang 10 bilyon kada linggo bilang sweldo nito. Subalit tumanggi pa rin si Taekyang sa kanilang alok at sinambit kay Leader Choi na hindi daw siya pupunta doon. Sapagkat libu-libong mga halimaw daw ang naroroon at kabilang na doon ang isang skeleton mage na baliw. Kaya napakabigat daw ito na pasanin kung sakali lalaban siya doon. Dagdag pa ni Taekyang na hindi daw siya ang tipo ng tao na sobrang takaw sa pera. Samantala naghayag si Leader Choi na sinabi daw sa kanya ng chairman na magbibigay din daw ito ng 5 trilyon halaga ng pera sa sinumang makakapagpatay sa Lich King. At sa kasunod nito ay nagsalita si Taekyang na bigla na lang daw siya ngayon nakaramdam ng pagnanasa sa pagkain na nagmumula sa China, dahil narinig daw niya na ang pagkain mula sa Sichuan ay talagang napakasarap at maanghang. At nang marinig ng iba nitong kasamahan ang mga pahayag ni Taekyang ay bigla na lamang tiningnan siya nito ng masama. Nagpahayag naman si Taekyang sa kanila na hindi niya daw kayang sikmurahin na umupo na lang sa tabi at manood sa mga mamayanan ng China na nagdurusa mula sa mga halimaw. Tumugon naman si Leader Choi na ituturing niya daw na isang pagpayag sa mga alok ng China ang mga sinambit ni Taekyang. Wika pa niya na sasamahan niya daw si Taekyang sa pagpunta doon. Binanggit rin ni Leader Choi sa iba nitong kasamahan na alagaan daw muna nila ang kanilang guild habang siya ay wala dito.